Alyssa Valdez muling ginalit sa Araneta Coliseum. Binawian tuloy ang Choco Mucho. Defending champs, number 1 na ulit sa standings matapos pataubi ng sister team. Road to semis na nga kaya? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Sa wakas, nangyari na ang much-anticipated matchup ng PVL sister teams. Creamline took on Choco Mucho Flying Titans at isa lang sa kanila ang nagwagi. Narito ang naging breakdown ng laban. Set number 1. Tensyonado agad sa buong arena as CC Rondina and Tots Carlos hit up early for their respective teams. Pero nagpakita ng impressive na floor defense ng Cool Smashers at maaga rin gumana ang middle nila. Naging solid din nga sa net si Alyssa Valdez kaya nauna na sila sa technical timeout 8-5. Bigla namang dumikit ang score ng Choco Mucho nang ma-activate na rin nila si Cherry Nunag at makapag-adjust si Rondina. Pero hindi pa rin naging sapat ang mini run nila para mahigitan ng score ng Creamline na patuloy pa rin sa pagdagdag thanks to the powerful quick attacks of Pangs Panaga. Maging si Bea De Leon ay beast mode na rin sa kanyang former team kaya nasungkit ng CCS ang set 25-17. Set number 2. Major adjustment for Coach Dante as Dinawong starts for Choco Mucho. Naging magandang strategy ito dahil mas nag-iba ang dynamics ng atake nila kaya sila pa nga ang nakakuha ng early lead. Pero hindi pumayag ang defending champs at nagpaulan din si Jam Magalansa ng malalakas na palo. Binantayan nga ng husto ni Panaga si Rondina kaya unti-unti nilang nahabol ang lamang ng CMFT. Sobrang on point nga ang net defense nila kaya nagtuloy-tuloy din ang pagdagdag ng puntos ng CCS. Ang down the line hit nga na ito ni Tots ang sa wakas ay nagbigay sa kanila ng lamang 15-14. Talagang napag-aralan nga ng Girls in Pink ng maayos si CC kaya hindi siya masyadong makapag-contribute ng puntos. Dahil dito, halatang pilay ang current number 1 team at lumakas palalo ang confidence ng CCS. Nakuha na nga nila ang set sa score na 25-22. Set number 3. Mainit pa rin ang mga kamay ni Tots Carlos. Siya ang nagbigay ng first 2 points ng Creamline sa set na ito. Hindi nga siya mabantayan ng maayos dahil sadyang binibilisan niya ang pagpalo sa bola. Kahit nga mga power tips lang ay nakalulusot pa sa depensa ng kabila. Idagdag na rin dyan ang impressive service aces ni Pangs kaya lumobo pa ang kanilang lamang 10-3. Mas lalo namang naging aggressive si BDL at nagpamala siya ng high IQ volleyball. Ganun din ang ginawa ni Alyssa at sunod-sunod na puntos ang pinakawalan niya. Sinubukan naman ni Rondina na habulin ang score pero masyado na itong malaki kaya nakuha ng Creamline ang kanilang 8-win this conference sa mga scores na 25-17, 25-22 at 25-19. Naging highlight naman sa laban ang isa na namang komosyon na naganap sa pagitan ni Alyssa at Coach Sherwin at ng first referee. Sa set number 2 kasi ay isang controversial call ang ipinito ng referee kaya naman nag-apela si Phenom. Talagang ipinaglaban niya ang side ng Cool Smashers pero hindi siya pinagbigyan ng referee. Mabuti na lang at hindi napatawa ng isa na namang yellow card sa Alyssa. Sa mga sumunod na play ay halata ang gigil ni Valdez dahil sa nasabing controversial call. Naghalimaw din siya sa game na ito with a double-double performance of 10 points and 10 excellent digs for 55.56% efficiency. Dahil sa panalo ng CCS, number 1 na ulit sila sa standings ahead of the semifinals. Sunod nilang makakaharap ang PLDT high-speed hitters sa April 25. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.